Eh, bakit ayaw niyo ipakita yung mukha ni Eden? Diba? Dapat pakita niyo yung mukha ni Eden. Ang malas mo, Delima. Panalo ka na eh. Hindi naprubahan nila na kaya itong mga nagsinungaling dahil mga tinakot. Hindi nasunod, madalis sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal. Ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibis. Lek ba sa kulungan? Attorney Sal, nakalabas na siya. Ibig sabihin, ibabalik siya sa kulungan? Hindi naman ganon. Null and void, ibig sabihin, balik ka sa dating status. So, status ko, balik ka sa kulungan, ganon? Kwento mo sa pagong. Kwento mo sa pagong. Oh, sige na. Total. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isyu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, isyu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. What's up mga kayon? Welcome back! Siyempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan, salamin sa katotohanan lamang. Babalik po mga kayon. Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Nating pag-usapan, naniniwala ang inyong lingkod na ito yung mga kailangan natin himayin, pilit intindihin at higit sa lahat bosesan. Dahil yung mga nangyayari ngayon, ito yung mga panahon at ito yung mga issue na kailangan natin bosesan. Okay? Siyempre, shoutout muna natin lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV. At ito yung walang iba kundi ang... si Ma'am Queen O, Sir Larry Milagros Chan, Lorna Tubera, Florina Dacumos, Rose Enriquez, Dina Maos, Bongo, Lorna, si Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manix, ang kapatid rin si JU Production. Maraming salamat po. Meron po tayong joint membership dyan para sa mga gustong pumasok at gustong mag-join. Maraming salamat din po sa mga viewers natin sa OFW, pati na rin dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Shoutout, mega love shoutout sa inyo. Maraming salamat sa pagsuporta nyo. Paki-support na lang po mga kayon. Paki-double check kung nakasubscribe na kayo dito sa Joe Malone TV. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang. Paki-click yung bell icon at paki-set sa all. Paki-subscribe na rin itong When Tito Talks natin, pati na rin itong Tito Jom, Tito ng ina nyo. Yung When Tito Talks, pinag-uusapan natin dyan out of politics, gaya ng mga issue ngayon, kunyari, mga diskarte, diploma, ano ba talaga yung the best. Pati na rin yung Tito John para sa mga mahihilig sa street food, mami, pares, anli sisling, bulaluhan, pansitan, kantunan, bihunan, di ba? Nandiyan dyan yan sa Joe Malone TV natin. Okay, simulan na natin to mga kayon. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Si YouTube, sinashadow ba na tayo mga kayon? Okay, game. Eto na naman, nag-vlog na naman. Si Auntie Claire. Nag-vlog na naman na itong si Auntie Claire. Alam mo, nakakapagtaka, no? Yung last time, nahihimik kasi ito kasi election eh. Last time, hindi niya pinakita si Eden Santos. Siguro, visit na visit siya rito. Dahil yung mga tanong nito talagang nakakapagkulo ng dugo nito ni Auntie Claire. Eh ngayon, nagpahinga siya, nalumabas siya after ng election, hindi na naman niya pinakita sa camera si Eden. Laging una kasi si Eden sa mga tanungan, di ba?
Ngayon, hindi na naman niya pinakita si Eden Santos sa camera for the second time around. Ako, ang negosyo ko, videographer. Ang negosyo ko, photographer. Siyempre, matik yan. Lahat ng filmmaker alam to. Lahat ng filmmaker, videographer alam to. Hero shot, okay? Siyempre, nagsasalita. Ipapakita mo yung mukha. Para malaman ng viewers, ng audiences, kung ano itsura nung nagsasalita o kung nagnanarrate man yan. Diba? Huwag niyo sasabihin kasi na nagkamali yung cameraman, fault ng cameraman, hindi pinakita, wala nakatutok, hindi nagkasenyasan, out of communication, susmog Yusef. Lahat nga ng videographer, lahat ng filmmaker, alam yan. No? Sino yung magsasalita, bibigyan nyo naman ng shot ng exposure kahit ilang segundo lang. Pero eto, si Eden Santos, laging hindi na binibigyan. Simula nung ang tanong niya yung, ang huli nito yung ano eh. Ang huling tanong nito, yung sa bigas. Yung sinasabi ni Eden na yung sa 7 pesos na binigas, ay ni Auntie Claire, sa 7 pesos daw na pinangako daw ni Tatay Digong. Hindi naman sinabi ni Tatay Digong na, hindi naman niya ipinangako na 7 pesos. Ang sinabi niya, reduce up to 7 pesos yung bigas. Way back nung nakaupo pa si Tatay Digong. So yun, nagkaroon ng conflict doon. Simula noon, hindi na pinakita yung muka ni Eden. Panoorin po natin. ang ilan sa mga good news natin sa araw na ito. Wala akong pakialam sa good news nyo. Yung good news nyo, bad news pa rin yan. Ngayon po ay maaari na tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Yeah. First question, Eden Santos, Yeah. Net 25. Yeah. Ano mo? Ito si Eden ata. Asa na? Ito. Yung buhok lang pinakita. Good morning po, Yusek. Sa bagong composition po ngayon ng Senado after 2025 midterm elections, kumpiyansa pa rin po ba ang Marcos administration na ma-pursue yung impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte? Yeah. Wala pong anumang balita Hindi rin makatingin, sa eh. pagpursu ng Pangulo sa impeachment Titingin or sa kabila. sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating tinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Nakita niyo yung pwesto ni Eden, di ba? Nakita niyo yung pwesto ni Eden Net 25. Kung saan siya, doon sa pwesto ni Auntie Claire. Tingnan mo si Auntie Claire, di ba? Hindi makatingin. Halatang kumukulo, dugo na ito kay Auntie Claire. Kaya Eden, di ba? Titingin sa ganito. Ganyan. Tapos titingin sa camera kasi nasa harap yung camera. Yan yung pwesto na nasa harap. Siguro si Eden, mga nandito sa side na to. Yan. Yung pwesto na. Di ba? Kunyari, kung ito yung pwesto ni Auntie Claire, nakaharap ako sa camera. Yan. So, di ba dito siya tumingin? Yan. Tumingin siya doon. Tapos tumingin siya sa camera. Yan. Ito yung pwesto ko. Tapos si Eden, siguro nandito. Yan. Yung pwesto na yan. No? Hindi siya tumingin. Bad trip. Wala naman tinatanong si Eden. Ang tinatanong naman ni Eden, parang patas naman, di ba? Yan pala ang weakness mo, ha? Talagang hindi pa napapakita sa camera, ha? Pangalawang beses na yan, huwag niyo sabihin sadya yan, di ba? Yung una, pwede pa siguro. Siguro, kasalanan ng videographer na hindi pinakita yung camera, walang tumutok, di ba? Pero I doubt. Okay? Pakinggan pa natin yung iba. Pakinggan natin yung ibang press con ni Auntie Claire. May mga ilang magtatanong din na reporter. Salamat po. Next question. Wala na rin follow-up no? Hi ma'am, good morning po. Ma'am, with 6 administration-backed candidates in Bakit the naman Magic to? 12, how do you think this would help advance the President's legislative priorities po? Thank you. Ngayon po, na naboto na po ang mga susunod na mga leaders natin, umaasa ang Pangulo na ang bawat isa, ang lahat sa kanila, na binoto ng sambayanan, ay tutugon sa pangangailangan ng taong bayan. Ang trabaho po nila ay para sa bayan, para sa taong bayan, hindi para sa ilang interes. So anumang kulay yan, wini-welcome po talaga ng Pangulo na makaisa ang bawat leaders natin para tugunan kung ano man ang problema at magbigyang solusyon ang pangangailangan ng mga kababayan natin. At inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Next question, Chloe Hufana, Business World. Good morning po, Yusek.
Does the President already have a decision if he will extend or appoint a new Securities and Exchange Commission chairman as Chairman Emil Aquino's term ends in June 6? As of this moment, we have not received any info about that. We will just give you any update if there is any. Follow-up question po. According to a Philippine Star article, merong 5 names po ang na-float na pwedeng pumalit kay Mr. Aquino. Can you confirm po kung ito yung mga tao? Si GOCC Counsel Solomon Hermosura, SEC Commissioner Rogelio Quevedo, former GOCC Chairman Cesar Villanueva, Romulo Mabanta Counsel Susana Fong, and Philippine Stock Exchange COO Roel Refran. Sa ngayon po ay wala po tayong hawak na anumang details patungkol po dyan. But kapag ka po ito ay nabigay po sa atin, ipagbibigay alam po namin sa inyo kaagad. Thank you. Last na. Meron po ba tayong timeline for announcing the next SEC chair? Wala pa po tayong detalye. Thank you po. Salamat po. Next question. Safe na, Ace safe Romero, na. Philippine Star. Yusek, kalahati po so far nung mga nasa Magic 12 sa Senate senatorial polls taga-alyansa. Yung iba po mga kakampi ni Pangulong Duterte, meron din po mga associated sa mga pink. Ano po ang assessment ng Malacanang dito given that the president campaigned dun sa alyansa all the way and ito po yung naging resulta? How would you assess this or how would you describe yung results na emerging ngayon sa senatorial polls? Yan po ang ibinoto ng taong bayan. Gagalangin po natin. At kung ito po'y makakatulong sa administrasyon, uulitin po natin kahit ano pang kulay po niyan. Dapat isipin po ng mga bagong halal na sila po ay magtatrabaho para sa bansa, para sa taong bayan, hindi pang personal na interes o interes ng kanilang mga kaibigan o kanilang mga sinusulong na tao. So ano man po ito, kapag po nalaman po nila na ang gagawing proyekto o programa ng Pangulo ay para sa taong bayan, umaasa po tayo na sila po ay makikiisa. Meron din pong mga nag-attribute ng resulta na ito sa nangyayari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Kagaya po ni Senator De La Rosa, ni dating Chief Legal Counsel Salvador Panelo, sabi nila ito daw ay nagbabadya o nagre-reflect ng protest vote at sabi nga po ni dating Secretary Panelo, it's a thunderous repudiation of the Marcos administration and its relentless campaign to quote-unquote persecute the Duterte family. Ano pong masasabi ng Malacanang? Do you share that view po? Yan lang po ang gusto nilang gawing naratibo. Unang-una po, kung may dapat managot, at ito naman po ay naaayon sa batas, dapat po managot. Hindi dapat po natin ikanlong ang sino mang maaaring maakusahan ng paggawa ng mali, maaaring gumawa ng krimen, dahil lang sa sinasabi nating pagboto. Tao po ang siyang humusga, tao po ang talaga lang igalang po natin ang mga napili na mga kababayan po natin. Wala po itong refleksyon kung ano man po ang sinasabi patungkol sa mga Duterte. 6 out of 12. Overall po ba, masasabi po bang satisfied ang Pangulo sa naging resulta ng senatorial polls or at least yung emerging na resulta ng senatorial polls? Satisfied po ang Pangulo dahil nalaman po natin na ang iba pang mga naboto ay mayroon sariling dignidad, may sariling paniniwala at ang karamihan po doon ay para sa bayan at hindi para sa ibang bansa. Safe na safe na sagot no? Follow-up question, Pia Gutierrez. Nagbago ka na, Auntie Claire. Hindi ka naman ganyan dati. Always considered a referendum of the current administration. Given the results po of the midterm polls, is Malacanang still confident na hawak pa rin ng administrasyon ang suporta ng taong bayan? Yan. Naniniwala pa rin po ang Pangulo na malaki pa rin po ang suporta ng taong bayan sa administrasyon sa ngayon. Tandaan po natin ang kahuli-hulihan pong survey ay nagpapakita po ng mataas na trust rating po ng Pangulo. Yun ang joke. Katawa ako doon. Naglulutangan po ng mga like for example si former Secretary Harry Roque apparently saying na si President Marcos is already considered a lame duck president given the results of the election. Ano pong masasabi niyo dito? Kung lame duck po ang Pangulo at parang baliwala na po ang administrasyon, dapat bumalik po siya kaagad dito.
Yun na lang nasabi, no? We have a follow-up question from Ivan Mayrina. Si Ivan. Still on the results of the elections, nabanggit nyo kanina that the president welcomes the presence of a legitimate opposition, pero lalabanan ang mga obstructionist. How do we differentiate kung ano po ang magiging aksyon ng legitimate opposition, and how do we categorize the others, the obstructionist? Masabi nating obstructionist. Yes. Napakadali pong sagutin yan. Unang-una, pag sinabi natin lehitimong oppositionist, ang ipinaglalaban nila ay ang bansa, ang interes ng taong bayan, hindi ang personal na interes. Pinersonal nyo nga si Tatay Digong di ba? Obstructionist, walang gagawin, kundi manira, walang makikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno, ligaw na at ligaw. ang sariling interes lamang ang gustong palagawin. But Hindi ba self-interest yung ginawa nyo kay Tatay Digong? Na kahit nang wala ng jurisdiction ng ICC, ang daming ebidensya. Tapos sasabihin nyo, susuportahan yung mga lehitimong legislation. Tapos yung mga obstructionist, yun ang kakalabanin. Di ba nga? Pinadala nyo si Tatay Digong? Di ba? Hindi kaya kayo yung obstructionist na sinasabi nyo? that a thin line, itong itong distinction po na ito? Hindi ko masasabing thin line lang yon. Makikita ang diferensya. Kitang-kita Dahil namin. kung ang paglalaban lamang nila ay yung kanilang sarili, hindi para sa taong bayan, obstructionist sila. Yon. Di ba? Pinatala si Tatay Digong. Pinadali, hindi pinagpalit ng damit, hindi pinakausap sa anak, hindi hinayaan na makalapit yung mga attorney. Yun ang obstructionist. Di ba? The abundance of your heart, the mouth speaks. Di ba? Yun yun. Yung mga sinasabi nito ni Auntie Claire, yun yung reflection yun kung ano yung goal ng administrasyon. At nung sinabi ho ninyong lalabanan, how exactly are you going to do that? Kung gagawa man sila ng fake news, kung ano-ano mang mga balita o ano-ano mang mga statement na maaari makasira sa gobyerno ng walang basihan, ito po ay ating tutugunan kagad. Diba? Napaka-safe na niya. Ang galing, no? Dati, yung mga sagot niya, medyo tumatama pa. Tapos, may konting counter-attack. Ngayon, yung mga sagot niya, medyo medyo safe na di ba? Safe na yung sagot. Bakit ayaw niyo ipakita yung mukha ni Eden? Diba? Dapat pakita niyo yung mukha ni Eden. Sa lahat ng nagtanong, di ba? Correct me if I'm wrong, sa lahat ng mga reporter na nagtanong, humawak ng mikropono, pinakita yung mukha, di ba? Bakit si Eden hindi? Kung pwede na siguro tanggalin sa listahan si Eden baka hindi na pinapasok yan sa loob para sa presko ni Auntie Claire, di ba? Kung talagang objective kayo, bakit si Eden Santos hindi pinakita mo? Anong explanation? Sabihin nyo. Anong explanation? Walang kwenta yung mga tanong ni Eden? Kung walang kwenta yung mga tanong ni Eden sa Net 25, di wag nyo lang papasukin isali dyan. Di ba? Yun lang yun. Nakakatawa, no? Vlog pa more. Panoorin natin, Atty. Sal Panelo. Balik kangkungan, balik kulungan, si Laila de Lima. Sige. Nagulat ako nung pinadala sa akin ni Mr. Midaldea, ni Bing Bong, yung desisyon ng Court of Appeals. Alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay De Lima. Yun. Sa kaso niya. Sapagkat sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimonya, yung recanted testimony na sinasabi ko, hindi naprubahan nila na kaya itong mga nagsinungaling dahil mga tinakot. Hindi nasunod. Madalis sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal. Ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Yes. Patunayan nila. Yun ang latest. Di ba?
Ayan, meron pa. May Isa, karugtong hindi pa yan. pa natatapos, wala pa nga ang declaration, formal declaration ng mga winners sa national polls. Pero usap-usapan pa rin yung impeachment kay Yari Vice ka President ngayon. Sara Duterte. At syempre, di ba, natalo yung ibang mga kandidato sa Kamara. At ang naglalabas ngayon yung mga nanalo sa party list, kahit wala pang declaration, itong si former Senator Leila de Lima and Attorney Charles Jokno na sasama dun sa team ng Kamara na magpo-prosecute nga kaya VP Sara. kay VP Sara. What's your take on that, Attorney Sal? Unang-una, yung sinasabi nilang dalawang hindi naman mga trial lawyers yun na mahabang eksperyensya. Mga pangalan, kontrobersya. But before that, hindi ko alam kung bakit hindi pa lumalabas sa dyaryo. Kasi kahapon, I received a copy of a Court of Appeals decision. Pinadala sa akin ni dating ES Pingpong Medialdea sa Hague. Kuha siguro siya ng kopya. Alam mo ba, kasi naalala ko ngayon, kasi binanggit mo yung pangalan de Lima. Yan. Hindi ba na-absuelto yan si dating Senator de Lima? Lumalabas sa desisyon ng Court of Appeals. Kasi if you remember, dito sa programa natin hindi ba ilang beses natin tinalakay na initially yung mga witnesses tinuturo si de Lima na guilty. Di ba? May mga testimonya sila. And then, after several years, bumaliktad. Nagkaroon ng recantation of testimony. Natatanda mo yun? Yeah. And then, yung judge, on the basis of recanted testimony, inabsuelto niya. Kung matatanda mo na, yung programa natin ang Yari ka ngayon. matikos doon sa desisyon ng judge. Sabi natin, teka muna, bakit ka mag-aabsuelto ng dahil lamang sa recanted testimony? Sabi natin, before you can Utang malas. validity to the new testimony, yung bagong testimonya niya na bumaliktad siya, kailangan sulong siya, maglatag siya ng ebidensya sa hukuman kung bakit nagsinungaling siya the first time. Kailangan ipakita niya na siya ay inimpluwensya, tinakot, binayaran. Kailangan ipakita mo muna yun para kapanipaniwala na ngayon ay nagsasabi ka na ng totoo. Ang sabi na, wala namang ebidensya, walang sinasabi. Batay sa mga nabasa natin sa dyaryo, walang sinasabi na yung defense introduced evidence to show that the witnesses have been intimidated, coerced ng outside forces para magsinungaling. Wala. Kaya nga ako, hindi ba, ay natatandaan ko, sabi ko sa prosecution, maghain kayo, mag-apila kayo. Merong grave abuse of discretion dito. Yes. Apparently, di ko na nga alam kung nag-apila sila. Nagulat ako nung pinadala sa akin ni Mr. Medialdea, ni Bing Bong, yung desisyon ng Court of Appeals. Alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay Yan na. pinawalang bisa ang pag-aabsuelto ni De Lima. Kaso niya, sapagkat sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimonya, yung recanted testimony na sinasabi ko. Ang malas mo, De Lima. Panalo ka na eh. Hindi naprubahan nila na kaya itong mga nagsinungaling dahil mga tinakot. Hindi nasunod. Madalis sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal. Ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibisa. Lake ba sa kulungan. Patunayan nila. O yun.
Yan ang latest. Nagtataka ako bakit hinahanap ko sa mga mainstream na dyaryo. Yun. Pati sa social media, wala Yes. pa lumalabas. Pero paano yung Attorney Sal? Nakalabas na siya. Ibig sabihin, ibabalik siya sa kulungan? Hindi naman ganon. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Kasi she was acquitted and on the basis of that, she was released. Pero kung null and void, ibig sabihin, balik ka sa dating status. So, status ko, balik ka sa kulungan, ganon? Sa tingin ko, ganun ang mangyayari. ulit Kung null and void yung absuelto mo Kung ang patay ng release mo dahil inabsuelto ka Yes. Paano? Dapat ibabalik ka. Oo Kaya naman. Kung ibabalik ka sa kulungan, paano ka makakasama doon sa impeachment Prosecutor. prosecution team? Well, that's... Prosecution. Hindi ko lang, attorney, ha? hindi ko lang sigurado. Kasi di ba, parang 3 kaso yata yun Kung alin doon sa 3 kaso na inabsuelto, tapos pinawalang visa ng Court of Appeals. Of course, pwede naman silang pumunta pa sa Korte Suprema. Yun ang good news. Yun ang good news. Pag nagkataon pa to, malamang sa alamang to, pag nagkataon pa to mga kayon, malamang hihimas ulit ng rehas to at talagang matutuwa at hindi siya makakasali sa prosecution doon sa impeachment trial na gaganapin sa June, July para kay BP Inday Sara. O yan na. Yan ang good news. Tignan nyo, di ba? Hindi natutulog ang Diyos talaga. Ang Diyos talaga marunong. Talagang hindi man ngayon, alam mo yun, pwede ka, minsan may inip ka kasi tao ka lang, pero kung tutuusin pag may ginawang masama ang isang tao sa'yo, hindi mo na nga kailangan gumanti. Hayaan mo yung karma ang gumanti sa kanila. Diba? Alam mo kung masama talagang tao si Tatay Digong, walang lalabas sa kalye. Totoo, di ba? Lalabas ka ba? Sabihin na natin, ikaw, may kaibigan ka. Kaibigan mo, hindi naging mabuti sa'yo, tapos nadedo. Dadalamin mo ba? Diba? Pwedeng oo, sisisilip ka lang. Diba? Pero malamang sa malamang, baka hindi. Diba? Logically thinking, logically wise. Kung masama talagang tao si Tatay Digong, bakit maraming nag-aaklas, nagre-revolt, gumagawa ng mga pampublikong kilusan, pagsasama, protesta, tapos, ang dami mga placard na nagmamahal kay Tatay Digong. Lahat ng lumabas ngayon, sinabi ko nga dito lahat ng lumabas sa kalye noon, nung March 11 and onwards, lahat ng lumabas in a different part of the countries, lahat ng lumabas, they are actually sharing one common denominator, and that's pagmamahal. That's love. Hindi ka lalabas sa kalye, ipagsisigawan mo ang isang tao, ang apelido, ang pangalan ng isang tao kung di mo mahal ang isang taong yan. Kung walang nagawang kabutihan yan, hindi ka lalabas, maniwala ka sa akin. Diba? Ito pa, Laila de Lima. Grabe, kakatawa to. Asahan na ang pagharap nina ML Party List First Nominee Attorney Laila de Lima at Akbayan Party List First Nominee Attorney Chel Jokno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos nilang tanggapin ang alok ng Kamara na mapabilang sila sa House Prosecution Team. Ang detalye sa sentro ng balita ni Melales Moras live. Angelique, sa mga susunod na araw, inaasahang magkakaroon na ng panibagong tulong ang bagong mga miyembro ng House Prosecution Team. Nitong nakaraang eleksyon, may mga House Prosecutors kasing natalo sa halalan, pero kung may mga nawala, may mga nadagdag din. Kumpirmado ng sasali sa House Prosecution Team na harap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sina ML Party List First Nominee Attorney Laila de Lima at Akbayan Party List First Nominee Attorney Chel Jokno. Inaasahan kasing parehas na mananalo sa eleksyon ang mga party list na pinabibilangan nila, kaya't pagpasok ng 20th Congress, uupo na rin sila bilang kongresista. Sakto ito dahil mababawasan din ang miyembro ng House Prosecutors dahil ang ilan sa kanila natalo sa halalan. Sa pahayag ng Akbayan, ibinahagi nila ang pagtanggap ni Jokno sa posisyon, lalo pat ito anilay laban para sa katarungan at pananagutan. Ayon naman kay De Lima, formal na rin niyang tinanggap ang alok na maging impeachment prosecutor. Aminado si De Lima na siya'y anti-Duterte naman talaga, pero ito'y dahil sa kalbaryong pinagdaanan niya noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdating dito sa impeachment trial ng Vice Presidente, nilinaw ni De Lima na ito'y walang halong politika at hindi pa personal. Talaga lang Talaga lang Hindi walang halong politika at hindi personal. Talaga lang ipinakulong ka Tapos sasabihin mo, walang halong personal. Puta na kwento mo sa pagong, walang maniniwala dyan. Putsang yan.
Siyempre, salitaan nyo lang yan. Sabihin nyo, walang halong politika, pero walang halong politika, hindi personal. Putang ina, pinakulong ka tapos hindi ka mamimik. Pwede ba? Wag kami wag kami Grabe ka naman. Walang ganon. Uy, walang ganon. Diyos ko. Out of anything, out of any other motive except to uphold truth, justice, and accountability. And lalo na yung tungkol sa mga, because I'm sure some people would again be saying na maybe she's doing this out of vendetta, out of vindictiveness. No, hindi po. I'm not the kind of person who does things out of personal vendetta or vindictiveness. It's all about really contributing to the attainment of justice and accountability. This is not about politics. This is not about personalities. It's just about upholding the Constitution, particularly the high principle of accountability of public officials holding high government offices like the Vice President. Sige na. Naniniwala na kami. Assuming na naniniwala kami dyan na it's nothing personal. It's all about achieving political justice. Sige na, naniniwala na kami dyan. Okay na, naniniwala na kami dyan. Ayan okay, naniniwala na ako. Ipagtatanggol na kita. O si Delilah de Lima, magsasali sa prosecution, sa impeachment ni VP Inday Sara this coming June or July. Lahat yan, fair, and just. Kwento mo sa pagong. Kwento mo sa pagong. Sige na. Total, kwento mo yan. Ganun talaga. Kung sino nagkukwento, yun ang bida. Yung pinag-uusapan, yun ang kontrabida naman. Di ba? Ganun yan. Di ba? Sige na. Pero wag mong kakalimutan na yung kakalabas nga lang. Actually, April 30 pa ata, kung di ako nagkakamali. Yung sinasabi na ipinasa walang bisa yung kaso mo, isa sa mga kaso mo, ang sinabi ni Atty. Sal, baka bumalik ka. Baka lang na-miss mo. Baka lang na-miss mo. Baka na yung malamig na rehas. Di ba? Baka na-miss mo lang. Okay. Yun na, mga kayon. Yun yung magandang balita. At yun yung titingnan natin. Kung makakasali siya, aabot siya, mahabang usapan pa to Ito, again, mga kayon, ito, reaction video lang natin, di ba? Hindi natin, hindi naman tayo politics expert, di ba? Observer tayo. Dahil yung mga resources natin, pinapanood natin, we try to fully understand what's going on doon sa Philippine politics natin. We may be right, we may be wrong, but syempre, kailangan natin himahimayin at kailangan natin bumoses din. Hindi kasi pwedeng sila lang yung parang may boses Hindi kasi pwedeng yung sila lang parang sila lang yung laging tama. Na para tayong taka lang dito na hindi tayo pinapansin, hindi tayo, malilipas din yan, yung mga gano'n. Di ba yung mga nagwelga, yung mga nagprotesta simula nung March 11, simula nung nakuha si Tatay Digong. Di ba? Yung mga protesta, parang hindi tayo pinapakinggan, parang hindi tayo pinapansin. Wala, hayaan mo lang dyan sila mag-rally, lilipas din yan. Di ba? Up until now. Di ba? Up until now, na parang ini-islab lang tayo ng administrasyon. Pero okay lang, di ba? Hindi naman tayo naghangad. Di ba? Talagang ito, ang bumabawi talaga ang Panginoon Talagang hindi natutulog ang Panginoon para dito sa mga taong to. Di ba mga kayon? Sana magwagi. Di ba? Kung sino man yung mga nanalo, regardless man. Ako, sinasabi ko nga rito kung naman yung kulay. Lagi ko sinasabi na dapat talaga magsilbi kayo sa taong bayan. Magsilbi kayo sa amin. Kasi kami naglukluk sa inyo. Kami ang bumoto sa inyo. Di ba? Dapat gawin yung tama, gawin yung maayos. Hindi yung it's all about politics. Parang hindi na tayo umusad. Napapansin nyo, parang hindi na tayo umusad doon sa moment na kailangan patas naman. Kailangan sambayan naman yung isipin, yung priority. Di ba? Lagi na lang kayo yung nagbabakbakan, kayo yung nagde-divide, nagse-separate, dating magkasama, naghiwalay, dating magkaalyado, magkahiwalay na. Yung mga magkaaway, naging magkaalyado. Parang gaguhan ng... Di ba mga kayo? Alright, maraming salamat sa pagkikinig. Joe Malone TV, Isyu ng Bayan nating pag-usapan.